Hindi ko na mabilang kung nakailang ulit kami ni Wade. Basta ang alam ko, I'm sore. Hinahaplos niya ang buhok ko habang sinusubukan kong matulog. Seriously, can I sleep when he stop listening me? Mabuti na lang at pagod na pagod ako, kaya hindi ko magawang abutin man lang yung dibdib niya. Arina, bulong niya sa akin. May init akong naramdaman sa liig ko na tumakbo hanggang dibdib ko. Hinaplos ko ang gwapong mukha niya. Hindi ko masisisi ang mga tao. Masyado talagang nakakahumaling ang mukha ni Wade. Lalo na ang katawan niya. Hindi ko masisisi kung gusto siya ni Sean. Hindi ko masisisi kung maraming nababaliw sa kanya. Hinaplos ko ang tato sa dibdib niya. Paano ito naging Rina? Kumunot ang noo ko habang tinitrish yung tato. Alibata, Reyna. Sabay turo niya sa 3 kulot na linya. Mahirap kasi hanapin ng kumpletong alibata, kaya yan ginamit ko. Tumango ako. Bakit mo naisipang itato yung pangalan ko? I thought you were trying to forget me while I'm away. Ngumisi siya. Yun nga diba? I'm trying to forget you, but I couldn't, Rina. Kaya nandyan ka. Umiling ako sa sinabi niya at hinaplos ulit ang perpektong mukha niya. Anyway, mamayang umaga. Sabay tingin naming dalawa sa wall clock sa harap namin. 3:00 na pala ng madaling araw. Hindi na ako nakauwi. Ayokong umuwi. Bukas na ako magpapaliwanag sa mga kapatid ko. Hindi na nga ako nag-abalang tignan pa ang cellphone ko. Hindi naman siguro nila ako papagalitan. Malaki naman na ako. Pupunta kami ng Cebu. May mall tour kami. Bukas sa Davao naman kami. Anya. Kasama si Sean. Natigilan ako sa sinabi niya. Really? Yun ba yung dahilan kung bakit nasa building kayo ng manager ni Sean kahapon? Tanong ko. Natigilan siya at napatingin ng diretso sa akin. You were there? Nasa building ka kahapon? Tumango ako. Galing ako kay Sean kahapon para kunin yung stats niya. Tsaka kahapon din ako natanggap sa Fashion Week dahil sa tulong niya. Nakita kitang pumasok sa office ng manager niya. I didn't see you. Hinalikan niya ang noo ko. Marami kasing media. It's okay. Naiintindihan ko naman. Ngumuso siya at pinagmasdan na kong mabuti. Para bang naghahanap siya ng butas sa mga sinasabi ko. Arina, I want you to be honest with me. Anya. Tumango ako at pinaglaruan ng daliri ko. Alam kong mahirap talaga sa showbiz. Pagkabalik ko dito, maghahayag ako ng official statement na may girlfriend na ako at ipapakilala kita. Napatingin ako sa kanya. Don't wait. Kinakabahan ako sa sinabi niya. Kumunot ang noo niya. Bakit? Ayoko munang malaman ng lahat. Let's wait for the right time. Nanoyo ang lalamunan ko. Anong right time? This is the right time. Sinagot mo na ako. Anya. Pero kasi, kasagsagan pa ng with siya. I mean, hindi ba pwedeng pahupain muna iyon? Lalo na ngayong may multor kang kasama niya. Ano pang project mong kasama siya? We have this. We have this magazine shoot after the awards, Serena. At kayo pa ang magkasama sa awards, hindi ba? So let's just wait. Ayokong pulutin ang excitement ng fans mo sa inyo para lang sa sarili ko. Tinitigan niya ako na para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko.
Can you really do this, Reyna? Tumango ako at tinago ang bibig at ilong ko sa komot. Cause I can't do this. Wait. Umirap ako. Please naman, para sa fans mo. Masisira tayo nito. You know me, Ja. Kahit walang nangyayari, gagawa nila ng istorya. You know, Reyna. Nanliit ang mga mata ko. Bakit? Totoo ba talagang walang nangyayari? Ginulo niya ang buhok niya. See? Tumawa ako. Oo na. Sinubukan ko lang naman. I trust you, Wade. Tinitigan niya ako. You have to be honest with me. I'm honest. I trust you. You waited for 4 long years for me. At pangalan ko ang nakaukit sa dibdib mo. Siguro naman hindi mo ako niloloko sa lagay na yan. I've grown to, Wade. Hindi lang ikaw ang nag-mature dito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinasabi mong pagmamature mo o malulungkot. Why? Tumaas ang kilay ko. I want you to be obsessed with me, Reyna. Like I am with you. Kung nag-mature ka, ibig sabihin mas pipiliin mong pakawalan ako? No. I want you to wrap me up. I want you to chain me just to be with you. Ngumisi ako sa sinabi niya. Lumalapit kasi ang mukha niya sa mukha ko. Mangako ka sa akin na kahit anong marinig mo tungkol sa amin ni Sean, hindi ka maniniwala. Alright? Okay. Pero dapat ka ring magpaliwanag tuwing may lalabas na issue. Of course, Reyna. Basta sa oras na makita kong masisira na talaga ang relasyon natin, hindi ako magdadalawang isip na iwan ang showbiz para sa'yo. You have a contract, Wade. You can just breach it. Nagkibit balikat siya. Basta yan ang tandaan mo. You are my first priority. Ikaw yung laman ng buhay ko. Everything else is just details. Hinalikan niya ang lips ko. Mariin at matagal. Halos bumaon ako sa unan dahil sa halik niya. Naglakbay ulit yung kamay niya sa dibdib ko. Napapikit ako sa nakakalasing niyang halik. Wade. Tumigil siya sa paghalik para ngumisi. Yes, Reyna. Humalakak siya at hinalikan ulit ang labi ko. Are you addicted now? Bulong niya sa tainga ko. It sends shivers to my spine. Hinila niya ako at pumatong siya sa akin. My gosh, Ribas. Madaling araw na. Hindi pa tayo nakakatulog. Binahagi niya ulit ang binti ko. Panghuli na ito hanggang sa bumalik ako. Kinaumagahan, nagising ako sa haplos ni Wade sa buhok ko. Kinusot ko ang mata ko at tinitigan siyang nakabihis na. May tumutunog na cellphone sa tabi niya. Anong oras ang flight mo? Tanong ko. 9:30. Anya. Alas 9 na oh. Napaupo ako at na-realize na nakahubad pa pala ako. Uminit ang pisngi ko at tinakpan ang buong katawan ko. Humalakak siya at tinitigan ako na para bang hinuhubaran ulit. Wait! Hinampas ko ang braso niya. Kunin mo ang mga damit ko. Bilis! Malilit ka na. Answer your phone to. Hinagis niya sa akin ang phone niya. Nakita kong si Mr. Manzano yung tumatawag. Ikaw na lang ang sumagot. Sabihin mo na lang kaya na may ginagawa pa tayo dito sa kama. Susunod na lang ako sa Cebu. Hinampas ko ulit ang braso niya. Are you crazy? Ngumisi lang siya sa akin. Tinatamad akong umalis, lalo na pag nakikita kitang nakahubad sa kama ko. Parang nanghihina ang binti ko.
Wait! Uminit ang pisngi ko. Sige na, umalis ka na. Please. Tinulak ko siya palayo sa kama habang hinahawakan ko ang kumot na nakapulupot sa katawan ko. I want to stay, Rina. Nagpapi-ice pa ang mukong. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Kahit na hindi ko naman talaga gusto ang ideya na kasama niya si Sean sa Cebu at sa kung saan pang mall tour nila, pero naniniwala naman ako sa kanya. Somehow, nawala na yung doubt ko. Hindi si Sean yung kalaban ko dito. Ang tanging kinakatakutan ko ay yung fans nila ni Wade. Natatakot ako sa kanila. Yung mga elementong dala ng film na tinatamasa niya, iyon ang tunay na kalaban ko dito. Cause I know Wade's faithfully with me. Sige na. Okay, pero sa isang kondisyon. Ngumisi siya. What? Tinitigan ko siya. Isang gabi akong mawawala dito. Pagbalik ko, gusto ko dito ka ulit sa kondo ko matulog. Napalunok ako sa evil smile niya. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. That means, di rin ako sasama at dito lang ako kasama mo. Oo na. Tumawa ako. Ang kulit mo. Oo, promise. Sabi ko. Good. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi. I'll be back, Rina. Tumindig ang balahibo ko sa malamig niyang boses. Kaya siguraduhin mong pagbalik ko, nandito ka. Hinaplos niya ang pisngi ko. Oo, I promise. Ngumisi ako at humalukip-kip siya. Tumunog ulit ang cellphone niya. Sumingap siya at dinampot ito. Alis na ako, Rina. Alagaan mo bahay natin, ha? Humalakak siya. Siguraduhin mong nakahain ka pagdating ko. What? Nakalayo na siya kaya hindi ko mahampas. Hinagis ko na lang yung unan sa kanya. Tumatawa siya habang pumipihit para buksan ang pintuan. Umiling ako nang narinig na nakalabas na siya. I need my clothes. I need to go home. My family is probably freaking out. Nagpa-search sa Andres Q kaya ang mga iyon. Nagtaksi ako pa uwi. Mabuti na lang, mukhang wala namang mga pulis sa labas ng bahay para mai-report ang missing person. Naglobat din ang cellphone ko kaya hindi ko alam kung anong mga reaksyon nila. Bubuksan ko na sana yung pintuan nang binuksan ito ni Liam galing sa loob. Rina, where have you been? Sigaw ni Dashiell galing sa sala. I told you, Dash, she's with Corain. Untag ni Rosen. Kinindatan niya ako. Nahuli siya ni Noah na kinikindatan ako pero tahimik lang siyang nakamasid sa akin. Hinatid kita dito kagabi. Imposibleng may lakad din kayo ni Corain. You were like devastated last night. Sabi ni Liam. Tama si Rosen. I'm with Corain. Sabi ko. Napalunok ako sa pagsisinungaling ko. Narinig ko ang marahang angal ni Noah sa sinabi ko. Ba't di ka tumawag? Bakit di mo sinasagot yung tawag namin? Tanong ni Kuya Dash. Kasi, Kuya, busy kami ni Corin sa movie marathon. Sabi ni Rosen. Kung sila ang magkasama ni Corin kagabi, Rosen, di sino yung kasama mo kagabi? Matabang at bigla ang tanong ni Noah kay Rosen. Kumunot ang noon ni Rosen. Friends Noah. Inarapan niya si Noah. Kami ang magkasama ni Corin kagabi. Hindi ko na malayo ng cellphone ko. I'm sorry, Kuya Dash. Sorry, Noah. Liam. Sabi ko sabay pisil sa mga daliri. See? I told you.
Nagkibit balikat si Rosin at tumayo. You're just too overprotective. She's 22. Hindi na siya teenager. Nag-walk out si Rosin na para bang hindi siya overprotective noon. Tumawag ka rin minsan, Rina, nang di namin maisipang nakidnap ka o nagtanan. Matabang na sinabi ni Noah. Is po, I'm sorry. Tumakbo ako paakyat sa taas para habulin si Rosin. Hindi ko na nilingon si Liam, Noah at Kuya Dash sa baba. Nagkunwari akong sa kwarto ako pupunta. Kahit na ang totoo ay umikot ako para makapunta sa kwarto ni Rosin. Kumatok ako. What is it, Noah? Stupid! Sigaw niya. Napatulon ako sa sigaw niyang galit na galit. Rosin, this is Mirina. Pinagbuksan niya ako ng pintuan. Yes, baby. Malambing niyang sinabi pagkabukas niya. Bakit mo ako pinagtatakpan? Yumuko siya at binuksan ang pintuan. Matagal na akong hindi nakakadayo sa kwarto ni Rosin. Kulay mint green ang walls nito. Noon, may mga poster ng sikat na soccer players dito, pero ngayon, plain na lang ito. Isang frame na lang ng nakatalikod na babae ang nasa dingding ang meron. I know you're with him, Rina. Nagbabayad lang ako ng utang kong 4 na taon sa inyo. Ha? Humiga siya sa kanyang kama at tumingala sa akin. I've seen him, Rina. Nakita ko kung paano siya nung wala ka. It wasn't for the money. It wasn't for the fame. It was for something else. Humalukip-kip ako at ngumisi. Something else, Rosin? Something else na familiar sa'yo? Ngumisi siya. It was all for love.